po kayo, mga kaibigan, mga kapatid. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Ako po si Ka Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Maligaya at masayang panunod. Welcome po dito sa Comment on Air. Ipagpapatuloy ko po, mga kaibigan kong Katoliko, ang pagtalakay po sa ginagawang panggagatas sa inyo nito ni Kabornok. Dapat na itong sugpuin, patuloy ang pangungutong nito sa inyo. Ito po. Gusto ko lang pong sabihin ito, mga kapatid. Sa mga tumulong po sa ating YouTube channel, alam ko yung iba, medyo malaki yung ibinibigay, yung iba, maliit yung ibinibigay, pero ang importante po, galing sa inyong puso, kung saan loob nyo po itong ibinibigay. O, Kabornok. Ang dapat na patunayan mo sa kanila, kung totoo na pinagtatangluluma sila. Yan ang importante. Ano po? Hindi yung importante na nasa puso nila ang pag-aabuloy sa iyo. Talaga namang nasa puso nila eh. Ang importante, patunayan mo, hindi mo sila ginagatasan. Yan ang importante. Patunayan mo na mayroon silang pakinabang pagka sila'y nagabuloy. Yan ang importante. Patunayan mo, tsaka halatang halata ka, Burnok eh. Sinasabi mo pa na mayroon na niyang nagbibigay malaki, mayroon naman na niyang maliit. Nagpaparinig ka pa ha. Gusto mo ata yung nagbigay maliit, malaka rin ang ibigay ha. Isip-isipin nyo yan, mga kaibigan kong Katoliko, yung kalubuhan ni Burnok. Hindi pa kayo nakakahalata niyan? Maliit raw ang iba. Maliit ang ibinibigay raw ng iba. O, nagpaparinig pa. Kaya kailangan talaga, ay sagutin ko ito, idepensa ko po kayo. Ilayo ko po kayo dito sa mga pangungutong nito. Hindi ko po kayo kaaway na mga Katoliko. Dinidepensa ko lang po kayo dito sa panluloko nitong mga depensor Katoliko. Partikular na itong si Kabornok. Sobra ito ka manluloko talaga. Kung niluloko na kayo na siya raw matalino, maraming alam, kinukunan mga video, yung mga ka-teamwork niya. Maraming teamwork ito eh. Kukunan ng video, magsasabi, oy, panuorin nyo si Kabornok. Mga Katoliko, dinidepensa tayo niyan, maraming alam niyan, marunong yan, maraming alam, marami kayong matututuan niyan. Ganyan po ang style ng budol-budol gang eh. Ito pa po, pakinggan yung maigit panoorin. Binabatikos pa niya ang mga ministro namin sa Iglesia ni Cristo. Mga mukhang pera raw ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Ito po, pakinggan po ninyo. O, pati pa yung mga ministro dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, paano ba sila nabubuhay? Sige nga, babasahin nga natin. Aklat ni Eranio Manalo, yung tatay ni Eduardo Manalo. Sa pangalagaan ninyo ang kanyang kawan na sinulat po ni Eranio Manalo, babasahin natin sa pahina 29 hanggang 30. Ganito ang ating mababasa. Ano ang isang ikinahihiwalay ng ministro sa karapatan kapag ang ministro ay nahumaling sa mga bagay na pansanlibutan? Kaya nga, ang ministro ay ibinubukod at inialis sa hanap buhay. Iniiwan niya ang hanap buhay. Mula pa sa panahon ng mga apostol ay patakaran na ng ating Panginoong Kristo na ang ministro ay alisin sa mga bagay na pansanlibutan. Ngayon, kung ang ministro ay bumabalik dyan at mayroon siyang sideline at ibang pinagkakaabalahan dahil sa misteryo o kaya ang pamilya niya, nandoon ang nasasangkot siya, sinisira niya ang patakaran ito. Kaya bawal sa ministro na ang kanyang pamilya ay maghanap buhay. Klarong-klaro yan, mga kababayan. Huling-huli ka, Mr. Cesar Sinita. Ikaw pala at yung mga ministro mo, mukhang pera. Ayan, huling-huli kayo pala eh. O, ayan po. Mukhang pera raw. Burnok, dapat sagutin mong hindi totoo yung mga nabasa mo na ayon kay KRD, nasa Biblia yan. Yan mismo ang gusto ni Kristo, na yung magmiministro,
kailangan iwanan yung trabaho at huwag na pera. Ganyan ba ang mukhang pera? Hindi ka na pwedeng magtrabaho, binasa mo na. Nabawal sa ministro namin na mag-sideline na magtrabaho pa. Kung ministro sila, ministro lang. Nasa Biblia yung Burnok na ang tagapangaral ng Ebanghelyo mabubuhay sa Ebanghelyo. Nasa Biblia yan. Kaya nga may abuloy eh. Sino bang mukhang pera? Ang Katoliko mayroon ng abuloy na kautusan. Pang-apat na kautusan niya ng Katoliko, mag-abuloy. Pagkatapos, nagpapabayad pa ng singil sa binyag. Pinababayaran pa yung pagbinyag, pagkasal, pagdapit sa patay, patay na taon-taon, pamisa pa, sinisingil pa. Yan ang mukhang pera. Yan ang mga mukhang pera. Hindi ang ministro namin. Maliwanag yung mga paliwanag ng KRD. Nasa Biblia yun, Burnok. Napakaliwanag ng pahayag ng KRD na nasa Biblia yun. Yung mga apostol, mga mangingisda yun. Inalis sa mangingisda. Si Mateo, ilang buwis, inalis sa trabaho nila. Pagkat nang tinangka ni Pedro na bumalik sa mangingisda, pinagalitan ni Kristo eh. Kasi nung namatay si Kristo ng 3 araw, bumalik ang mga apostol sa pangingisda. Kaya nung mabuhay na ang Panginoong Kristo, pinagalitan sila eh. Pinuntahan doon sa dagat eh. Pinagalitan eh. Ano sabi? Simon, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, sabi ni Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. 3 beses yan. Simon, iniibig mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. Pinulit na 3 beses para ipakita kay Pedro na hindi kailangan bumalik sila sa trabaho. Ang ministro namin, hindi na kailangan magtrabaho pa mag-sideline. Marami kaming ministro na doktor, abogado, mga accountant, pero hindi nila nagagamit yun. Pati ang mga asawa nila, mga teacher, mga dentista, pero hindi na yun bumabalik sa trabaho kasi bawal nga eh. Ganyan ba ang mukhang pera? Ang mukhang pera talaga, ikaw, manggagatas ka eh, mangungutong ka, ikaw ang mukhang pera. Ang mga pari nyo mukhang pera talaga. Sabi nga ni Rizal, mga manggagatas. At ang ginagatasan, mga Katoliko. Kaya nga maraming Katoliko umalis dyan eh. Lalo na nung mag-umpisa kayong lumitaw, kayo nila talibong, kayong mga depensor Katoliko ngayon, nung mag-umpisa kayo, lalong dumaming umaalis sa Katoliko. Nung isang taon, Setyembre, marami ang bautismo, isip-isipin nyo, magba-20,000. Mahigit na 18,000 ang binautismuhan. Kailan nangyari yan? Nung kayo na ang nagdidepensa, kaya hindi kayo nakakatulong sa Katoliko, pabor sa amin kayo. Katulad ngayon, marami na mga alis sa Katoliko nitong pagbubulgar ko sa inyo. Itong napakalinaw na ginagatasan nyo sila. Kinukutungan nyo. Pagkatapos babaliktarin mo pa. Sasabihin mo pang bumabalik sa akin. Bumabalik sa akin yung panguwata. Panginoon ko Diyos. Ay naku, Burnok. Kaya kayo pong mga Katoliko na mga nauto na nito ni Burnok, huwag po tayong paluloko. Huwag tayong papayag na niluloko natin ang ating sarili. Napakaliwanag na po eh. Matagal ko nang ibinubunyag to eh. Kung naririnig yung minsan na masakit akong magsalita, galing po sa kanya yan. Kung minsan, nakapagmumura ako, pero galing lang sa kanya yon. Hindi ko kayo kaaway, mga Katoliko. Inilalayo ko lang kayo dito sa panluloko nitong depensor Katolikong si Burnok. Inidepensa ko lang po kayo. O sige po, tanungin nyo siya. Tanungin nyo si Burnok kung pinapayagan mo sila ng Papa sa Roma.
O, sige, tanungin nyo sila, kayo ba nababanal? Ano bang pangako nila sa binibigay nyong abuloy? Kayo ba nababanal? May discount na ba kayo kung sakali kayo magpapinyag, magpakasal, kung mamatay, may discount na ba sa pagpapamisa sa pudi? Kaya kayo ba ay mapupunta sa langit? Kaya panggagatas po yan eh. Pangungutong yan eh. Huwag sana po kayong magagalit. Iwanan nyo po yan. Napakarami na po umalis sa Katoliko, lalo na ngayon, walang tigil yung mga iyan. Lalong dumaraming umalis sa Katoliko. Hindi po. Akala nyo, laging marami. Kasi araw-araw ba naman? Halimbawa, 1 milyon na lang ang mga anak sa Katoliko. Ay kasi po, 1 bilyon po ang Katoliko sa buong mundo. Ay mga anak na lang po ang 1 milyon dyan araw-araw. O 500,000 na lang po araw-araw ang mga anak sa Katoliko. Kaya yan po ang akala mo hindi na babawasan. Kasi sa dami ba naman nanganganak, Katoliko yan, wala namang kaalam-alam. Hindi naman sinusunod yung utos ni Kristo na aralan muna. Hindi sinusunod yun, tinutuliksangan nito eh. Sinisiraan pa ang kapatid na Eduardo na kinakailangan siyang lumibot sa buong mundo para ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat utos ng Diyos yun. Kayo pong masisiglang nagko-comment sa aking vlog, ano? Kayo pong mga taga punto por punto. Alam kong mga taga-riyan kayo eh. Sa programa ng paring si Gitgano. Kayo lang naman ang malalakas loob magsasalita ng magparatang na hindi naman nyo naintindihan eh. Okay lang. Kasi lalong kang naayag yung mga kamangmangan ninyo eh. Sige lang. Ang mga Katolikong bukas na talagang mga intellectual na talagang makalangit din, makadiyos din, ay aalis talaga dyan. Kaya nga ini-invite ko kayo eh. Ini-invite namin ang mga Katoliko. Makinig lang kayo sa iglesia. Matutuklasan nyo lahat kung ano ang katotohanan. Matutuklasan ninyo na yan ang iglesyang pinangakuan ni Kristo na ililigtas niya. Yang iglesia niya. Wala nang iba. Nasa Biblia yan. Samahan po ninyo ako na ipanalangin natin si kapatid na Eduardo V. Manalo na sana'y patuloy siyang patnubayan ng Panginoong Diyos alang-alang po doon sa mga kamag-anak natin, kaibigan na hindi pa iglesia ni Kristo. Ako pong muli, si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat po.